Golden Boy Oscar De La Hoya hindi raw maintindihan ang galawan ni Ryan Garcia dahil pabago-bago ng desisyon. Ginagawa daw ni De La Hoya ang trabaho niya bilang promoter. Nakipagnegosasyon si De La Hoya sa kampo ni Haney dahil ito ang gusto ni Ryan. Matapos ang ilang araw, maganda naman ang negosasyon ni Ryan at Devin Haney. Nagkasundo ang dalawa na maglaban sa 140 pounds. Dedepensa ni Haney ang WBC. Pero biglang nagbago ang desisyon ni Ryan Garcia matapos sumama kay Floyd Mayweather. Hindi na raw lalaban si Ryan kay Devin Haney dahil mas pipiliin niya ngayon si Rolly Romero na may hawak sa WBA belt. Hindi raw kailangan ni Ryan si Devin Haney dahil 35,000 pay-per-view buys lang ang nagawa ni Haney kontra Regis Prograis. 35,000 pay-per-view buys, isang senyales na mahina bumenta si Haney. Kaya focus daw muna si Ryan kay Rolly Romero at kunin ang WBA belt. Siyempre pag may titulo kang mga tol na lumaban sa isang champion din, mas malaki ang porsyento. Kumbaga lulutuin muna ang big fight kontra Devin Haney. Masyadong maaga kung gaganapin agad ngayong taon. Kaya medyo bad trip si Oscar De La Hoya dahil padalos-dalos ng desisyon nitong si Ryan. Meron daw siyang advisor at manager, dapat dito lang siya nakikinig. Pero meron daw palang ibang nag-uudyok kay Ryan kaya nagbabago ang isip. Nagtatampo kasi itong si Ryan kung hindi may bigay ang request. Katulad sa naging laban ni Ryan kay Tank Davis, inamin ni De La Hoya na hindi siya ang may gusto dahil alam niya na masyadong maaga para labanan si Davis. Pero nagpumilit daw ang kampo ni Ryan, pumayag pa sila sa rehydration clause ni Tank Davis. Sa iba pang balita, Teofimo Lopez sinabing siya ang number 1 dahil tinalo niya ang former undisputed na si Josh Taylor. Number 2 lang daw si Haney dahil tinalo niya si Regis Prograis. Pumayag din si Teofimo Lopez na makipag-unification kay Devin Haney. Pero sa ngayon mapapalaban muna si Lopez kontra Jamaine Ortiz ngayong February 8. Kung manalo si Lopez, nakanda rin makipag-unification kay Sobriel Machas. Kaya abangan po natin ang bakbakan dyan sa 140 pounds junior welterweight. Sa ibang banda, referee na si Tony Weeks pinagre-retiro na dahil sa maagang pagindo sa laban ni Beryl Ortiz kontra Frederick Lawson. Sumabay na lang daw si Tony Weeks kay Kenny Bayless na magretiro. Pero paliwanag ni Tony Weeks, bago pang laban, 2 beses nagpositive na may aneurysm itong si Frederick Lawson. Nag-negative lang daw sa huling test niya kaya pinayagan na itong lumaban. Kaya noong makita raw ni Tony Weeks na bumabaliktad na ang mata ni Frederick Lawson habang binabanatan ni Beryl Ortiz, hindi na raw siya nagdalawang isip na ihinto na ang laban. May dahilan pala si Tony Weeks kaya ginawa niya ang nararapat. Siyempre, kaligtasan pa rin ng boksingero mga tol.